So yun, good day mga boss. May panibago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong Rider 150 F5 mga boss. So ang gagawin natin dito ay i-refresh natin. Dinalat to sa atin ni boss para ipa-refresh. So samahan nyo ako mga boss. Tara i-refresh natin mga boss. So umpisa na natin mga boss, baklasin na po natin tong cylinder head at saka cylinder block mga boss. So baklasin natin. So ito na po mga boss, nabaklasan po natin yung cylinder head. So ito na nga pala yung result mga boss. Ito po yung sunog ng kanyang spark plug mga boss. So ayan po yung sunog. Tapos nga pala mga boss ay naka port and polish na po tong cylinder head na to mga boss. Yan o, kung makikita nyo ay naka-porting na po siya. So ito po yung cylinder block. So goods pa naman at wala pa pong gahit. Tapos ito naman yung top gasket at saka base gasket mga boss. Papalitan na po natin yan. Ito na po yung mga pamalit natin mga boss. Meron dito si boss na biniling piston ring. So genuine po mga boss. Tapos meron ditong gasket po ng head cover mga boss. Tapos itong valve seal mga boss, meron din po siya. At saka itong gasket na top gasket at saka base gasket mga boss. So ito na rin po mga boss yung valve seal na ilalagay natin mga boss. Genuine parts po itong binili. Mga boss, pag nga pala tayo magre-repress ang makina mga boss ay kailanganan natin magpalit ng valve seal at saka base gasket, top gasket mga boss. Tapos sahasain natin yung barbula. Tapos ito mga boss ay lilinisin na natin itong piston at saka itong cylinder head, cylinder block mga boss. Yan, linisin lang natin mga boss. Tara. Tapos isunod naman natin mga boss, pag nalinisan natin yung cylinder head at saka cylinder block ay papalapatin naman natin yung mga barbula nito mga boss. So tanggalin lang natin to mga boss, tong valve block at saka yung retainer mga boss at saka yung valve spring para mahasa na natin yung mga barbula mga boss. At siya nga pala mga boss, natanggal na po natin yung mga valve seal. So sobrang totong na po ng valve seal at saka sobrang luwag na po niya. Kaya yan, papalitan na rin po natin ang valve seal. So hasain lang po natin tong mga valve mga boss. Tanggalin lang natin yung mga carbon deposit. So kailangan po malinis bago natin ibalik mga boss. So una lang natin ginagawa dito ay nililinis lang natin yung intake valve bago natin siya hasain at palapatin mga boss. So ganun po yung gawain ko mga boss pag po ako nagre-repress na Rider 150. Una ko po muna mga boss yung valve. Hinahasa ko po muna po. Yan, nililinis at tinatanggal yung carbon deposit bago ko siya palapatin. So natapos na natin mga boss yung intake valve. So ngayon sinusunod ko naman linisin dito ay yung exhaust valve mga boss. Kailangan tanggal yung mga carbon deposit bago natin siya hasain para lapat na lapat po siya mga boss pag hinasa po natin. Yan, kailangan po malinis mga boss para goods, all goods yung ating pag-repress dito sa Suzuki Rider 150 F5 mga boss. So patuloy lang natin linisin mga boss. Tara, linisin natin.
So ito na mga boss, nalinisan natin yung mga valve, tapos na po natin linisin yung intake valve at saka yung exhaust valve. So ngayon mga boss ay susunod mo natin ay papalapatin na naman natin to mga boss, tong barbula. So gagamit lang po tayo dito mga boss ng rubbing compound mga boss, at tapos maglagay po tayo ng konting langis bago natin hasain mga boss para mas madali po siyang palapatin. So palapatin po natin tong intake valve mga boss. So tapos na natin hasain yung isang valve na intake mga boss. So ito namang kapares siyang intake mga boss. Hasain lang din po natin to. Yan, ganun lang po tayo magpalapat mga boss. So kailangan po ay lapat na lapat mga boss bago natin siya balik mga boss. So hasain lang natin to isang intake mga boss. So yan mga boss, tapos na natin yung intake valve, nahasa po natin at napalapat na po natin yung intake valve. So ngayon isusunod naman natin tong exhaust valve mga boss. So yan, lagyan lang natin ng rubbing compound at saka konting langis. Hasain na natin mga boss, palapatin natin. So ang pagpalapat nga pala mga boss ng mga valve, pagka alam nyo ng lapat na mga boss, ang palatandaan ko po dito ay pag po ay nawala na po yung gaspang niya, yung tunog na gaspang. Pag iniikot po natin na tunog pino na po mga boss, wala na po kayo naririnig. So yun na po, lapat na po yun mga boss. Ganun po yung palatandaan ko kung lapat na o hindi pa yung valve mga boss. Kailangan po ay wala na po siyang kuskos pagka iniikot natin mga boss, pag wala na kayong maririnig. So yun lang mga boss, yung tips natin sa paghahasat. At ito na nga pala mga boss, natapos na natin palapatin yung mga valve. So ngayon naman na ililinisin na natin to mga valve. Kailangan ay malinis na mabuti mga boss para matanggal natin yung mga natirang carbon deposit. Kasi kung yan may natira at kinabit nyo mga boss, maaaring masira yung piston. So ayan na nga mga boss, at nalinis na po natin yung cylinder head, natanggalan natin mga tirang carbon deposit. So ngayon naman mga boss ay ikakabit na natin to mga valve seal. Yan, kabit lang natin mga boss tong valve seal. So yan na nga mga boss, naikabit na natin yung valve seal. So ngayon naman mga boss, ang susunod naman natin kakabit mga boss tong valve spring. Yan, ilagay lang natin itong mga retainer at saka yung valve lock mga boss. Siya nga pala mga boss, ingatan nyo po yung valve lock, baka po siya tumalsik at mawala. So delikado po kasi mga boss, pag ito nawala, hindi nyo na po mabubutong ginagawa nyo yung Suzuki Rider 150 mga boss. Kaya ingatan nyo yung mga valve lock mga boss. So ikabit na natin tong valve spring at saka tong valve lock mga boss. Lagyan nyo lang po ng tukod sa ilalim at gamit kayo ng socket. Ito lang po yung ginagamit ko mga boss. Socket lang po, tapos basahan. Yan, ganun lang po ako magkabit ng mga valve spring at saka valve lock. Napakadali po niyang gamitin mga boss. Yan na nga mga boss, naikabit na natin yung intake valve at naikabit na natin yung mga valve lock, valve spring. So sunod naman natin tong exhaust valve. Ilagay na po natin yung valve spring at saka yung retainer at saka yung valve lock mga boss. Kabit lang natin mga boss. Yan na mga boss, naikabit na natin yung mga valve lock. Kailangan natin gumamit ng precision at pukpukin natin yung mga valve lock at siguraduhin natin na nakalock talaga mga boss. So double check nyo po ng ayos mga boss. So ngayon naman mga boss ay sinusunod ko na dito yung mga valve shim mga boss. So yung makapal nga pala mga boss ay sa intake, yung manipis ay sa exhaust. So baliktad po siya kasi sa Rider 150 po ay yung makapal po ay nasa exhaust, yung manipis ay nasa intake. So hindi po parehas ang pagkakabit ng valve shim mga boss. So ito na nga mga boss, natapos na natin linisan, naikabit na natin yung mga valve shim, napalapat na natin yung mga valve, yan malinis na po lahat mga boss. So ngayon naman mga boss ay kakabit na natin tong cylinder block at saka cylinder head. So unahin lang natin tong base gasket mga boss. So ito po yung binili ni boss na base gasket. Sunod na natin tong piston ring, ito po yung bagong piston ring mga boss, ikabit na po natin. Huwag nyo lang pong pagtapatin yung mga gap mga boss. So yan, kabitan natin tong piston, tapos kailangan natin maglagay ng basahan bago natin ilagay yung
pin lock mga boss, sa para po safe yan. Lagyan lang po natin ng konting oil at ipasok na natin tong cylinder block. Tornilyohan na natin mga boss, 10mm, at isunod natin yung mga dowel. Yan, may mga dowel yan mga boss, hindi naman kayo malilito dyan. Tapos isunod na natin tong top gasket at itong cylinder head na nirepress natin mga boss. At ikabit na natin yung mga stud niya, stud bolt na 12mm mga boss. Higpitan natin na mabuti lahat para wala po siyang leak mga boss. Pantay-pantay po higpit niya mga boss. Tapos ikabit na natin tong pinaka-guide ng timing chain mga boss. Tapos itong 10mm dito sa cylinder head na tornilyo. Bago nga pala lahat mga boss, bago niya ikabit yung camshaft, kailangan naka-timing po sa magneto mga boss. Letter I po mga boss bago natin ikabit tong camshaft. Unahin lang natin tong exhaust cam bago tong intake cam. May palatandaan po ang timing niyan mga boss. Ituturo ko po sa inyo mga boss. Yan, ipapakita ko po sa inyo. So ito po yung timing niya mga boss. Yung arrow na number 3 ay nakahiga, tapos yung number 2 na yan, number 2 na arrow nakatayo, bago dito number 3 na nakatayo mga boss. Tapat ay nasa letter I dito mga boss. Tapos dito nakatapat sa dot, kailangan ay nasa 15 yan mga boss. Bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mga boss. Kailangan nasa 15 po yung pin ng timing chain mga boss. Kailangan nasa 15. Pag nasa 15 yan mga boss ay nasa timing na po yan. So ganun lang po mga boss mag-timing. So ngayon ikabit na natin lahat. So ito na nga mga boss, sabuo na natin. Paandar na po natin mga boss. So yun na nga mga boss, tapos na natin i-refresh at na-testing na po natin tong Suzuki Raider 150 Fi mga boss. Okay na po, at hanggang dito na lang po nagtatapos yung ating video. Ayun lang po mga boss, maraming salamat sa panonood nyo. God bless po sa inyong lahat mga boss.